Hello mga lods, meron akong ibabahagi sa inyo na repair. Ito po yung Jasma na Bluetooth speaker na tower type. Ito ay may tatlong speaker. Ayan, dito bago natin ituloy yung ating video, maraming salamat para sa lahat ng sumusubaybay sa ating pagbablog. At sa mga hindi naka-follow at hindi naka-subscribe, huwag kalimutang i-follow at i-subscribe. At kung nagustuhan yung aking video at sa palagay nyo ay makakatulong sa iba, pa-share naman po. Meron tayo diyang super chat, super sticker at super thanks. Kung gusto nyo po, i-click nyo lang yan at makikita yung mga option kung ano ang pwedeng gawin para matulungan yung ating channel at para maipagpatuloy natin, makaprovide tayo ng mga gamit para sa ating pagbablog, para i-share natin yung marami pang ibang experience natin sa actual, sa araw-araw nating mga ginagawa. So, salamat sa inyong lahat at sa ating Facebook na Andy Rabino at sa ating Facebook na Andy Rabino TV Tech ay patuloy po ninyong support. Maraming salamat sa inyong lahat sa ating Andy Rabino TV Tech sa ating YouTube channel. So dito ay gagawa tayo ng video para dito sa ating nire-repair. So natanggal ko na yung mga screw. Ang sabi pala ng customer dito ay umaandar, nagta-charge pero nag-o-off kung patunugin. So subukan natin. Ayan. At kung makikita dito ay nagbi-blank yung kanyang display na hi-fi ang nakalagay na sulat. Ngayon, sana makita sa dalawang phone natin kasi dalawang record natin ngayon dahil iba yung sa Facebook, iba yung sa YouTube. So kailangan natin gumawa ng dalawang record ng sabay, yung vertical at horizontal, yung tinatawag natin na portrait at landscape. So dalawang phone yung gagamitin natin at mag-edit tayo ng magkaiba. Okay, so ngayon ito ay nakalindi na yung ating tester at titingnan natin yung kanyang battery. I-off muna natin kasi kakaalis lang nung nagdala at nagtanong kung okay na dahil nagmamadali daw yung kanyang nanay. Ay pasensya na po sa aking comment or sa aking sasabihin ha. Kung nagmamadali kayo sa ulitin, huwag niyo dalhin dito kasi yung trabaho namin hindi ito pa contest na pabilisan. Yung trabaho namin ay patsagaan ito. Yan lang po yung aking papaliwanag. Hindi tayo nagsusuplado, pero yung electronics kasi ay sakit sa ulo ito mag-troubleshoot. Kaya kung nagmamadali ka, mali yung pinuntahan mo. Yan lang yung masasabi ko. Salamat po. Pasensya na po. Okay? So ito, titingnan natin yung battery galing dito sa loob. Ito, titingnan natin kung ito ay 3.7 kung tama ba. Okay, meron tayong nabasa na 4.1 volts. Sana makita sa dalawang phone natin kasi wala tayong tagawag ng camera. At habang naka monitor tayo ng ating tester ay i-on natin yung ating unit at titingnan natin kung bumabagsak ba yung battery. Okay, i-on natin. Ayan. At kung makikita natin dito ay ayan. On natin. Off, naka-off. I-on natin. Ayan pumitik siya pero nagka-steady naman. Di ba? Ayan So 4.1 pa rin yung kanyang voltahe. Okay, tanggalin natin yung battery. Tapos nating matanggal ay tingnan natin kung may current ba yung ating battery. Kalabitin lang natin ng saglit. Ilagay natin yung ating analog tester sa 250 10 amperes. Ipitik natin dito sa battery. Pitik lang, huwag nating patagalin, mapuputol yung fuse ng ating tester ha. At ito ay huwag nyo akong sisihin kung ang gagawin ko na ito ay inyong gagayahin kasi binibigyan ko kayo ng babala. Okay, pitik lang. Ayan So, malakas pa yung ating battery. Yan yung aking paraan sa pag-test ng ating battery. Ngayon, check natin yung tester natin kung naputol yung battery. Ay yung fuse, so wala. Okay yung ating tester. Yan. Isang kalabit lang po, wag nang uulitin kasi makita naman natin na malakas yung talo. So, okay yung battery. Okay yung current ng battery. Ngayon, ang susunod nating i-check ang kanyang power switch. Ito. So ilagay natin sa buzzer mode ang ating tester at i-check natin kung nag-zero.
Ngayon, i-off natin yung switch. Tapos ito yung kanyang wire. Ilagay natin dito sa dalawang terminal. At saka i-on natin. Ayan o. So, kung makikita nyo, merong 37 ohms or 36 ohms na kung saan itong switch dapat ito ay 0 ohms. Kasi ito ay contact switch kagaya nito na itong ating T-probe. Pag dinikit natin ng ganyan, ay magkakaroon tayo ng 0 ohms resistance. Ibig sabihin full contact yung ating T-probe, which is yung power switch, dapat ito ay full contact din. So ulitin natin, naka-off. I-on natin yung ating switch. Ito. Ayan. Tapos i-on natin. Ayan o. 137 ohms. Kanina 36, di ba? So ganyan po. Paiba-iba yung kanyang resistance. Doon pala, naalala ko, merong nag-comment sa aking YouTube channel. Ang sabi, yung switch ay cut off lang po yan. Yung aking ginagawa daw ay hula-hula lang kasi wala daw resistance yung power switch. Yan po ay cut off lang. Sana mapanood mo uli itong aking video kasi ito ay hindi naman sa araw-araw na makikita natin na ganito yung ating mga nilalaman ng ating video. So uulitin ko, yung switch dapat ay naka 0 ohms or full contact. That's why kailangan natin na kung hindi natin papalitan, ito ay ating lilinisin. Alright? So ito, ulitin natin ha. Ayan, 178. So ibig sabihin po, okay, naka 178 po siya. Okay, i-off natin uli. Ayan. Diba? So ilagay natin yung battery. Ipapakita ko sa inyo yung magiging resulta kung ano ang mangyari kung nagkakaroon ng resistance yung ating main power switch ng ating sound or itong ating Bluetooth speaker. Okay, kasi ang kaso nito or ang problem is nabubulunan yung tawag ko doon, pero yung kanyang andar ay pag pinaandar mo ay nag-o-off, hindi tumutuloy. So nabubulunan yung tawag ko dyan kasi kinakapos siya ng voltahe. Dito sa vlog natin, ipapakita ko po sa inyo kung paano ang epekto kung ito ay may resistance kasi nagbabawas. Kaya kung siya ay may resistance na, hindi full contact yung ating main power switch, ibig sabihin po, pag nagkaroon ng resistance, ibig sabihin parang ginamitan na natin ng current and voltage drop resistor or tinatawag natin na load resistor. Okay, para i-control yung current at voltahe para hindi masira ang unit. Yan po ang ginagamit sa mga low voltage stages. Ginagamitan po yan ng resistor. So dito, hindi kailangan ang resistance sa ating main switch kasi power nga ang dumadaloy para i-distribute sa loob ng ating serkito. Sa lahat po ng bahagi ng ating circuit, magdi-distribute ng voltahe, which is kung ano yung kailangan na voltahe, yun dapat yung ibigay. Ang function ng switch is tama yung ating nagko-comment na cut off lang siya. Pero wag niyang sabihin na ako'y naghuhula-hula kasi ginagamitan natin ng tester always habang tayo'y gumagawa. So hindi po yan hula-hula. Yan po ay actual na ina-apply natin. Gamitan natin ng aparato, tester ang tawag dyan, at yan po ang magsasabi at magpapakita ng actual na result sa ating pagtitest para ma-determine natin ang isang bagay na ating tinitest. Alright? So ang function ng switch is to cut off and to power on ng ating unit. So yan po yung kanyang function, pero dapat walang resistance dahil yan po ay walang mataas na resistance dahil yan po ay power switch. Okay? Ang function is on and off. Function po yun na dapat merong zero resistance. Right? Sana nakaliwanag natin ng maayos yung tungkol sa ating switch. So, dito, naka-off yung ating switch. Ilagay natin yung battery. Dito ibalik natin. Kung nakikita nyo kanina, nasa 4.1. Ilagay natin sa DC volts yung ating range. At ilagay natin sa ground. Ito para makita nyo ha, ang aking gagawin. Ito yung ground natin sa USB, sa katawan ng USB port. At
isukat natin yung battery. Okay, di ba? Meron tayong 4.1 kung makikita nyo dyan. So dadaloy po yan, pupunta yan sa ating switch. Okay? Ito yung terminal na ito, malayo lang po, hindi makita, pero dalawa yung terminal ito. Yung halimbawa, yung in at out. Yung in at out, dadaan po dito sa switch. Ayan po siya. Okay? So titingnan natin dito 4.1 sa line 1 or sa in. I-on natin yung switch. Ayan, tapos ituwid natin dito. Ayan o. Meron lang siyang 2.1 volts. Okay, DC ha. Ibalik natin dito sa kabila. Ayan o. 4.1. 'Di ba? Ang laki oh. Lubat na siya oh. 2.1. Ibig sabihin po, hindi na po akma yung voltahe na binibigay pagtawid dito sa ating switch. Okay? So, hindi pa natin lilinisin ang switch, hindi pa natin papalitan ang switch, tatanggalin natin ang switch. Alright. So, ibalik natin muna yung switch para makita nyo ang aking paliwanag o ginagawa na hindi tayo naghula-hula. Makikita nyo dito, ayan o, Hi-Fi. Yung nagbi-blink yung kulay pula na display. Kasi nga, yung voltahe ay kalahati. To 4.1, pagdaan sa switch, nagiging 2.1 volts DC na lang siya. Ngayon, ganito. Para madali tayo at ma-prove ko sa inyo kaagad na switch ang sira, bakit hindi siya umaandar at namamatay-matay. Okay, bunutin natin yung switch socket. At ang gagawin natin is tanggalin muna natin dito para in case na magkamali tayo sa paghinang, hindi po masisira yung battery natin. So wala nang battery, wala nang switch. Yung pinagtanggalan natin ng switch, ito yung kulay asul, i-jumper ko lang muna, i-jumper. Ayan, okay, naka-jumper na po. Kung kanina nakita ninyo from line 1 or pin 1 to pin 2, yung sa pin 1 yung input mula dito papunta dito. So, dadaan sa switch, mag-on or mag-connect yung switch at tatawid siya dito sa pin 2. So, sa pin 1, meron tayong 4.1 at dito sa ating pin 2, meron tayong 2.1 volts DC. So, ang layo or kalahati yung nawala. Ngayon, ibalik natin yung battery, ito, at titingnan natin. Okay? Balik natin. Ayan. Diba? Oh, di ba? Umandar na. Hindi pa natin pinalitan ng switch, hindi pa natin nilinis ang switch, umandar na. Tanggalin natin uli yung aking jumper na nilagay para sa inyong kaliwanagan, kasi dito merong nagsabi na mas magaling yung isang vlogger kaysa akin. Okay, nanginginig yung aking kamay. Bakit? Kasi minsan pagod. Okay, tinanggal na natin yung jumper para malaman nyo na tinanggal natin. Kanina kung jumper, ibig sabihin naka short circuit, ngayon naka off na oh. So wala na. Ibalik natin, walang cut ha. Ibalik natin yung switch dito sa kulay asul. Alright, ibalik natin yung ating, i-off muna natin ha, i-off. Ibalik natin yung ating battery. Ngayon, i-on natin. Ayan o. Kung makikita nyo, nagbi-blank. Okay? Ayan. At wala tayong tunog na maririnig. At madilim yung speaker light. Makikita nyo, ayan o, nagbi-blink lang o. Diba? So, hindi matutuloy yung pag-andar ng ilaw at saka itong display kasi nga kulang yung voltahe. Uulitin natin para makita ninyo at maging malinaw ang aking pagbablog. At dito sa video natin, ibahagi nyo ito sa iba, baka makita nung nag-comment sa akin. O, titingnan natin uli yung voltahe natin na range. Sa line 1, meron tayong 4.1 volts DC. Sa pinto, meron tayong 2.1. Hindi nagbabago, di ba? So, nandyan po yung ating battery, nandyan po yung ating switch, at ito ang gagamitin natin. Jumper natin, ayan o. Tanggalin natin, pero naka-on, ayan o, naka-on. Tapos ayan. Pag tinanggal ang jumper, wala. So yan lang po yung problem, yung ating main switch.
Okay, ano ang solusyon natin? Dalawang bagay lang. Ito ay palitan kung sira. Pag marumi, linisin lang. Kasi kahit bumili tayo ng bago, ganun pa rin ang mangyayari sa huli. Kasi bakal na po yung ginagamit ng mga materials, kaya nagkakaroon ng kalawang or carbon. So dito, linisin natin ang switch, i-off natin. At tanggalin natin itong dalawa, yung switch at saka yung battery, para safe po yung ginagawa natin. Ganyan palagi yung ating gagawin. At ang next natin na step is tanggalin natin ito. Yan, ang ating switch, tanggalin natin. Okay, itong may letter I ay dito sa on ha, huwag natin kalimutan. At yung 0 or O, ito ay dito sa off. Okay, ibig sabihin current yung I at O yung off. Okay, now ito yung ating spring, medyo may kalawang. Ayan o, tingnan nyo nung mabuti, kasi dito sa ating video hindi makita. Ayan, kasi dalawang pon, mahirap mag-operate ng dalawang pon. Ang gagawin natin is i-unat natin yung spring. Okay, tandaan lang po yung pag-dismantle, i-unat lang natin ng bahagya lang ha, wag unatin ng todo, bahagya lang. Alright, yan, para lumakas po yung ating spring. At lagyan natin ng langis. Okay, lagyan natin ng langis, para yung langis natin na nilalagay, para po, ayan, para pagbalik natin mamaya ay hindi basta-basta nalalaglag, kasi may langis sa loob. Okay, balik natin sa dito. Ayan, di bali magkaroon ng langis, kasi nga kinalawang, ilagay muna natin dyan. Tanggalin natin yung kontak sa loob. Ito, tandaan din natin ang pagtanggal ha. Ito yung kontak papunta doon sa loob. O dito, ito ang yan yung contact point. Ito, so yung contact point, linisin lang natin. Ganyan lang. Diba? Pagkatapos nating malinis, ilagay natin siya dito. At yung ating next na gagawin ay, teka sandali, kunin natin yung ating screwdriver na flat at linisin natin yung ating switch sa loob. Hindi ko mailapit yung ating camera kasi nasa holder at dalawang phone yung ginagamit natin. So kahit sasabihin pa nung isa pa yon yung nag-comment na hindi niya daw makita yung aking sinasabi, parang audiobook lang daw, kasi hindi naman mawawala sa atin yung mga nagbabash o yung mga nagki-critics sa ating mga ginagawa, dahil hindi po lahat ay mapet-please natin. Yan po yung tandaan natin. So okay lang, tanggapin natin yung mga sinasabi nila at kapulutan natin ng aral yon. Alright, so tuloy natin dito sa ating pagbibideo. Hindi ko lang ma-focus or ma-zoom in sa inyo or maipakita dahil walang tagahawak yung ating phone. Alright, pero dito subukan nating maipakita sa inyo. Ilapit lang natin sa phone. Hindi kasi nag-focus. Alright, ayan o, sa loob ng switch merong contact dyan. Ayan o, ayan, yan po yung lilinisin natin. Yung sa gitna, itong sa gitna, kasi dito sa dalawang po natin hindi natin ipakita ng sabay. Ayan o, kasi hindi sila pantay, yung isa malapit at yung isa malayo. So dito merong contact yan, at ito yung sa gitna. So yan po yung lilinisin ko. Okay, ano ang gagamitin natin? Ito flat screw, at kiskisin lang natin dito sa gitna. Ayan, yan lang po yung ating ginagawa. Kinikis-kis lang natin para mawala yung mga carbon. Okay, pagkatapos natin magkiskis, itong contact na tinatamaan ng contact na ito, ayan, di ba? Oh, sabay yung dalawang phone. So, yung tinatamaan niya ay kiskisin din natin. Ayan oh. Pagkatapos nating makiskis, kasi walang taga-focus ng ating ng phone, walang po na mapupokus yung ating sinasabi. So, sungkitin ko lang ng flat screw dito at iangat natin. Iangat lang natin ang bahagya. Ayan, bahagya lang. Huwag natin lakasan o lakihan. Kasi pag tinaasan natin, hindi naman ma-off naka-direct, di ba? Parang naka-jumper kasi wala na siyang off. Ngayon, ibalik natin sa loob. Pero bago natin ibalik, lagyan ko rin siya ng langis. Ang paglagay ko ng langis dito sa loob, yan po ay corrosion prevention, dahil nalinis na natin ang switch. So, para maiwasan nating
bumalik yung korosyon kaagad, ay lagyan natin ng langis. Babaunan natin ng langis. Kung yung mga anak natin na nag-aaral kahapon hanggang sa matapos yung kanilang pasukan ay binibigyan natin ng baon, dito bibigyan din natin ng langis na pabaon yung ating switch. Alright. So ito na. Babalik na natin, di ba? So kung wala yung langis, ito, pag ganyan mo, malalaglag yan. So ang sikreto, Master Koy, shout out. Ang matanggal yan yung yung ito matanggal. Yan, nilalagyan natin ng langis. Kung hindi man, yung grasa. Okay, yan po yung ating paraan o technique. Para hindi po malaglag, lagyan natin ng langis or grasa. Okay. O yan hindi malaglag O, di ba? So nalalaglag. Another tips na naman ito para makatulong sa ating mga kaibigan na nahihirapan magbalik ng kanyang switch. Okay, ganyan. So, ilagay natin pabalik. Itulak lang natin. Ayan andun na siya di ba? Hindi natin mabuksan or hindi natin magalaw. So, ulitin natin kasi minsan ay hindi tatama yan sa kanyang tawag doon sa kanyang guide. Okay, so ulitin natin. Ayan, tumagilid yung ating kontak sa loob kaya hindi natin maisarado yung switch, hindi natin mabuksan. Ulitin natin. Okay, dapat sabay. Ayan Ayan, di ba? Ayan. So, nakita na ninyo yung ating ginawa, di ba? At kung sa palagay nyo ay nakakatulong itong ating ginagawa na Bluetooth speaker na mamamatay-matay or nag-o-off siya kung paanda rin, ang problem po ay yung switch. Okay, so naibalik na natin. Nandito yung I, ayan, at yung 0 na drawing niya ay nandoon sa off. So naibalik natin ng maayos. Ngayon, ilagay natin sa ohmmeter or sa buzzer mode. Okay? I-test natin yung switch. Ito. Hindi natin ibalik sa circuit dito kanina kasi meron tayong pinakita kanina na hindi 0 ohms. Ito, ayan open. So, open pa yung ating switch, hindi pa naka-switch on. I-on natin. Mahirap kasi ayan kung nakita nyo, 0 ohms na, di ba? Ayan tapos nagbabuzzer. Kanina 170 plus, walang buzzer. Okay? Off. On. Ngayon, dito tayo sa voltage range, yung ating pinili sa pag-select. Ibalik na natin itong switch sa kulay blue. Ibalik na natin, i-off muna natin. Ibalik muna natin dito sa ating socket. Ngayon, jaran, i-on na natin. Ayan. Ayan nagkulay asol. Nagkulay asol siya at yung display meron ng 00.15. Tumatakbo yung number kasi nagpi-play dahil nakasalang yung USB. So solve na yung problem natin. Yan lang po yung problem, yung switch. Napakadali lang. Tumagal lang kasi may paliwanag tayo. Kanina pa yan natapos kasi matapos nating makita na hindi nag-full contact, linisin natin tapos ibalik, yun na yun, tapos na yun. Kaya lang, may video tutorial tayo patungkol dito sa Bluetooth speaker tower type na ang pangalan ay Jasma at ang problem is namamatay-matay dahil po yung switch nagkakaroon ng high resistance kaya hindi makadaloy ng kumpleto yung battery kaya hindi siya aandar. So, ito ibalik natin dito sa umaandar yan ayan ibalik natin dito sa ground, ilagay natin sa ground ng USB port at susukatin natin sa line 1 o sa pin 1 4 volts, kanina 4.1 kasi hindi po kinukonsumo. Ngayon may kumukonsumo na so naging 4 volts na siya at itawid natin dito sa pin to, ayan 4 volts pa rin. Kanina from pin 1 mayroon tayong 4.1 volts DC at sa pinto meron tayong 2.1 volts DC. Ngayon parihas na kaya siya umandar na.
Okay? Kalaban na ba? Sagutin mo kailangan ko. Sino ang Di ba? Iwas tayo sa copyright. Kaya nilagay natin dyan kasi pag nag-edit tayo, ipapass forward natin yung music para po hindi tayo ma-copyright. Yan lang po yung gagawin natin. So, sa ating video, solve na yung problem. Ulitin ko na mamatay-matay dahil po sa not full contact na main switch. So, yung video natin ay hanggang dito na lang. Sana po nakatulong. Pa-share po. Maraming salamat sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, Andy Rabino TV Tech sa ating YouTube, Andy Rabino din sa ating Facebook, at Andy Rabino TV Tech sa ating page. Ayan po, ito yung inyong lingkod, teknisya na vlogger pa. Bye-bye!